sa kanyang mabiyayang pagbigay sa mag-asawang Jonah at Karen Jimenez na ihandog ang batang ito na si Sia. Kayo din naman, paglaki ay makilala at napapinurasya niya ng buong puso ang ating Panginoon sapagkat Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito. Ating sinusunod ng walang pag-aalala ang makatuwiran tuntunin ng ating Panginoon, maging ang ating Panginoon na Jesucristo ay buong puso ring inihandog ng kanyang mapagmahal na magulang na si Jose at si Maria, nung siya ay walang araw pa lamang. Kaya hindi naman si Samuel ay nandun ng kanyang mother o magulang na si Ana. Pagkarato dahil si anak mo ay isang nagpapanahon ni Jesus, si Ana ay hindi magkaanak dahil siya hindi magkaanak talaga. Kanya siya pumunta sa church, nanalangin siya, nagsasalita siya sa kanyang sarili lang. At dahil dumating yung pinakapulong pare ng church na yun, nakita niya si Ana at sinabi niya, nagsasalita si Ana kung pagkarinig pero wala naman siya narinig. So nilapitan niya si Ana at sinabi na umuwi ka na dahil napakagaba para lasing ka. Sabi nung Ana, hindi po ako umiinom ng alak ever since. So, kung gayon kung ano kahilingan mo ay pagkakalot sa iyo ng hari ng Israel, si Jesus Christ yun. So, pag-uwi niya, nanalangin siya, at pagkaraan ng ilang buwan ay nagbuntis siya. At hindi lang isa, kundi ito ka ang naging anak niya. Kaya si Samuel ay inanong niya sa church at sinabi na pag nariwalay mo sa akin, siya ay magbihin ko sa church nito. So yun ang istorya ng pagkakaroon ng verse at saka 2 Samuel. Ito yung anak na hinandog. Kaya sabi niya na hinihingi ko sa Diyos. Kaya ang pangalan niya ay Samuel. So, yun po ang istorya. Ganun din po si Jesus nung 8 araw pa lang yan na siya. Kaya, ito po ang mga katanungan sa mag-asawa sa susunod ay yung mga napiling ng kanila. Almost the same thing. Question na ako. Ito ay karang bulan. Ang mga bata ay sa handog, kayamanan ang lalang sa Diyos. Sa mga tuwing sila ay pag-aari ng Diyos. Siguro na tayo nito ay pinandog sa Diyos. So pag-aari tayo ng Panginoon, ano? At tayong mga magulang ay naatasan lamang upang palugayin, mahalin, palakihin, at hubugin sila ayon sa kanilang nakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakalaga ng lulusan natin maunawaan at masay katubuhanan ang mga obligasyon na nakaatang sa ating mga balita. Karen at yung kanyang tatay, Jomar, nangangako ba kayo sa harapan at sa harapan ng Panginoon ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Sia ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kayo ba ay nangangako magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganan? Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Sia sa isip, sa salita at sa gawa? Sa pagkakataon dumating ang panahon na lumaki na si Sia, tawagin ng ating Panginoon sa isang
buhay ng paglilingkod sa Diyos, pinapangako ba ninyong hindi siya ipagkakait? Ito naman ay para sa mga ninong at ninang. Bilang pangalawang magulang, nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa Kanya? Nangangako ba kayong ipapanalangin si siya at maglala ng pagkakataon ay turo sa Kanya ang salita ng Diyos? Nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa Kanya sa isip, sa salita at sa gawa? At ito na ay para sa atin lahat, ano? Tayo ba ay nangangarap tutulong sa mag-asawa ito upang sisiya ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Opo. Nangangarap ba kayong ipapanalangin si siya upang magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo Kristo at upang siya'y lumaki na meron pagnanais ng maglingkod sa Diyos? Opo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa iyong dakilang plano. Kami po ay tumutulog sa iyong harapan ngayon tulad ng pagdulog ni